Pangatlong gabi. Ang hangin mula sa mga burol ng pantabangan ay umiihip ng malamig, tulad ng hininga ng isang taong nagtatago ng sikreto. Sa dulo ng iskinita sa Sitio Pulang Lupa, ang bahay na kahoy ni Namang Susing at Aling Celia ay nakasarado ng mahigpit, patay ang mga ilaw. Ngunit sa loob, mayroon pang mga bakas ng buhay, isang mangkok ng gulay na nagsisimula ng mapanis at lumapot. Ang kanin ay naninigas na, at ang matapang na amoy ng bleach o panlinis ay tumatakip sa isang bagay na mas maalingasaw sa sahig ng kusina. May maitim na mansa, parang anino ng isang bagay na kinaladkad palayo. Sa bakuran, may mababaw na guhit na humahaba patungo sa pintuan sa likod, tila may mabigat na bagay na hinila dumaan doon. Nagbubulungan ang mga kapitbahay. Pumunta sila sa bukid 2 araw na ang nakararaan, pero bakit nakahain pa ang mga pinggan ng kumatok ang mga tanod? Katahimikan ang sumagot, at ang ganitong klaseng katahimikan sa aming baryo ay hindi kailanman naging senyales ng kabutihan. Nang gabing iyon, ang Pantabangan Dam ay nagre-reflect ng mapayapang gasuklay na buwan, ngunit pakiramdam ay nakatitig ito pabalik sa sinumang mga ahas lumapit. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mag-alay tayo ng sandaling katahimikan at panalangin para sa kapayapaan ng bawat isa. Sana sa pamamagitan ng panalangin, maging mas panatag ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating buhay. Nang umagang iyon, ang sinag ng araw sa Pantabangan ay tumago sa mga puno ng jmelina at mahogani sa paanan ng burol. Dapat ay mainit ang simoy ng hangin, ngunit ang atmosfera sa maliit na baryo ay tila mabigat. Parang ang hangin mismo ay nagpipigil ng hininga. 2 araw na ang nakalipas, at wala ni isa man ang nakakita kay Mang Susing at sa kanyang asawang si Aling Celia na lumabas papuntang bukid. Ang pinto ng kanilang bahay ay nanatiling nakasarado. Ang lumang kandado ay nakasabit ng malamig sa trangkahan. Tanging ang mga manok na tumitilaok ng walang nagpapakain, at ang mga pusang gutom na ngumingyaw sa kahoy na terasa ang naroon. Sa pangatlong umaga, si Arman Santos, ang nag-iisang anak ng mag-asawa, ay dumating sa barangay hall na may madilim na mukha. Ngunit ang kanyang tingin ay kakaibang blanko. Halos walang emosyon. Nagsalita siya ng dahan-dahan. Ang tatay at nanay ko pumunta sa gubat 2 araw na ang nakararaan para maghanap ng labong. Hindi pa sila umuuwi, anya. Hinanap ko na sa paligid ng burol. Baka naligaw sila. Ang kalihim ng barangay na si Mang Dario ay matagal na tumitig sa lalaki. Mayroong mali. Sa boses nito ay walang bahid ng panik, tanging tono na patag at malamig. Tila ba nagbabasa siya ng mga pangungusap mula sa isang papel na sinaulo niya. Agad na ipinasa ang ulat sa istasyon ng pulisya sa Pantabangan. Si Colonel Berto Salcedo, ang pinuno ng Criminal Investigation Team na kilala sa matalas na instinto, ay nagpa siyang bumaba mismo sa lugar. Tanghali ring iyon, 2 patrol car ang huminto sa harap ng bahay ni Mang Susing. Ang mga pulis ay humakbang ng dahan-dahan, itinatala ang bawat maliit na detalye, isang tsinelas ng babae sa hagdanan, walis na nakahando sa isasahig, at ang matapang na amoy ng panlinis na menusok sa ilong. Binuksan ni Colonel Berto ang flashlight at itinutok sa loob ng madilim na kusina. Sa mesa, may pinggan na may lamang gulay na inaamag na. Naninigas na kanin at isang baso ng tubig na puno ng alikabok. Kung umalis sila 2 araw na ang nakararaan, bulong niya, bakit hindi pa naililigpit ang pagkain? Isang batang miyembro ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, ang lumuhod upang suriin ang sahig. May madilim na mansa na malabo pa ring nakikita sa pagitan ng mga bitak ng semento. Kahit na binuhusan ito ng tubig ng paulit-ulit, mayroon pa ring mahabang galos patungo sa pintuan sa likod. Tumingin siya sa kanyang opisyal at bumulong, mukhang may mabigat na bagay na kinaladkad palabas. Hindi sumagot si Colonel Berto, tinitigan lamang ang marka ng naniningkit ang mga mata. Sinundan niya ang bakas papunta sa likod bahay kung saan ang lupa ay tuyo at bitak-bitak dahil sa tag-init. Doon, malapit sa bakod na kawayan, nakita ang mababaw na guhit tila bakas ng hinihilang mabigat na bagay patungo sa daang lupa na pababa sa kaburulan. Sa gilid ng pader may nakasabit na asarol. Ang kahoy nito ay kumikintab sa kakaibang paraan. Tila bagong hugas. Sinuri ng forensic officer ang singit sa pagitan ng bakal at hawakan nito at nakatagpo ng isang maliit na tuldok na kulay tsokolate, dugo na natuyo na. Dugo, mahina niyang sabi.
Samantala, si Arman ay nakatayo sa gilid ng kalsada, pinapanood silang magtrabaho habang nakapasok ang mga kamay sa bulsa. Ang ekspresyon niya ay nanatiling kalmado. Sobrang kalmado para sa isang anak na nagsasabing nawawala ang mga magulang. Nang tanungin siya ng isang pulis kung kailan niya huling nakita ang kanyang mga magulang, mabilis na sumagot si Arman. Umaga bago sila pumunta sa gubat, may dala silang sako at itak. Pagkatapos noon, wala na akong alam. Pinagmasdan siya ni Colonel Berto. Ang bawat sagot ay lumalabas ng walang pag-aalinlangan. Walang pagkalito. Walang luha. Lihim niyang itinala sa kanyang maliit na kwaderno. Ang subject ay tila kabisado ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Hindi nagpapakita ng awa. Palubog na ang araw. Ang bahay ni Mang Susing ay napalibutan na ng police line. Ang mga taga-baryo ay nakatayo sa malayo, nagbubulungan. Aling Rita, mahinang sabi ng kapitbahay sa katabi. Noong gabi bago sila mawala, nakarinig ako ng ingay na parang nagtatalo. Tapos may bagay na bumagsak. Pagkatapos noon, tumahimik na. Kinagat niya ang kanyang labi, nakatingin sa madilim na bahay nang nangingilid ang luha. Akala ko nag-aaway lang sila gaya ng dati. Ang impormasyong iyon ay nagpatahimik kay Colonel Berto. Maingay na gabi. Nawala sa umaga. Tapos ang kusina ay amoy panlinis. Ang takbo ng oras ay nagsisimula ng mabuo sa isip niya. Inutusan niya ang isang team na maghanap sa paligid ng burol. Ang isa pa ay sumunod sa bakas ng kinadkad sa lupa, patungo sa daan papuntang Pantabangan Dam. Nang magtakip silim, bumalik sila ng walang resulta. Ngunit sa daang lupa na pababa sa dam, nakakita ang mga pulis ng bakas ng gulong ng motor na bago pa. Malinaw na hindi natatakpan ng alikabok tulad ng ibang daan. Mayroon ding bakas ng tubig na may halong putik na tumulo sa kanang bahagi ng daan. Palatandaan na may mabigat at basang bagay ang isinakay doon. Pwedeng sako o timba, sabi ng isa sa mga miyembro. Tumango lang ng bahagya si Colonel Berto. Kumuha kayo ng sample ng putik na iyan. Nang gabing iyon sa pansamantalang command post sa Barangay Hall, binuksan niya ang folder ng unang interogasyon. Ang salaysay ni Arman ay maayos. Masyadong maayos. 2 araw na naghintay bago mag-report, hindi nagpapakita ng panik, anya. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Sinasabi ng kutob ko, hindi ito simpleng pagkawala. Ito ay may itinatago. Ang buwan ay nakasabit sa itaas ng kagubatan ng tik. Ang liwanag nito ay tumatalbog sa ibabaw ng Pantabangan Dam na payapa. Ngunit para kay Colonel Berto, ang kapayapaang iyon ay mapanlin lang. Alam niyang sa ilalim ng tahimik na tubig ay madalas nakatago ang mga bagay na mas madilim pa kaysa sa gabi mismo. At sa loob ng bahay na kahoy, ang amoy ng bleach ay nagsisimula ng mawala, dahan-dahang pinapalitan ng amoy lansa na bumabalik. Tila ang mga pader mismo ay gustong magsalita tungkol sa kung ano talaga ang nangyari noong gabing si Arman at ang kanyang mga magulang ay naging 3 anino. Ngunit 2 lamang ang hindi na muling lumitaw. Kinabukasan ng umaga, ang hangin sa Pantabangan ay may manipis pang hamog. Nang bumalik si Colonel Berto sa bahay ng pamilya Santos, kinuha na ng forensic team ang sample ng dugo mula sa asarol at sa sahig ng kusina. Ang resulta ng mabilisang pagsusuri ay nagpakitang positibo ito sa dugo ng tao. Agad na bumigat ang atmosfera. Hindi ito kaso ng nawawalang tao, sabi ni Colonel Berto ng mahina. Ito ay isang crime scene. Samantala, si Arman ay nakaupo sa beranda ng barangay hall. May sigarilyong nakaipit sa kanyang mga daliri. Blanko ang kanyang tingin. Hindi man lang nagtatanong tungkol sa progreso ng paghahanap sa kanyang mga magulang. Ang kanyang patag na ugali ay nagpapakaba sa lahat. Si Kapitan, ang punong barangay, ay lumapit at sinubukang magpakalma. Arman, magpakatatag ka. Ginagawa ng mga pulis ang lahat. Tumango lang si Arman. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging usok ng sigarilyo ang sumingaw sa mainit na hangin. Nang magtanghali, ipinatawag ni Colonel Berto si Arman para sa pangalawang interogasyon sa istasyon ng pulisya. Sa kwartong may aircon na tahimik, nakaupo ng tuwid si Arman. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng mesa. Gusto kong ikwento mo ulit, mahinahong sabi ni Colonel Berto. Kailan mo huling nakita ang tatay at nanay mo?
Diretsyong tumingin si Arman. Mabilis na lumabas ang sagot. Umaga bago sila umalis. May dala silang sako at itak. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Inilapit ni Berto ang kanyang katawan. Hindi mo sila hinanap noong gabing iyon? Hindi. Akala ko natulog sila sa kubo sa bukid. At bakit 2 araw bago ka nag-report? Nagkibit balikat si Arman. Akala ko nagtagal lang sila. Ang lahat ay mukhang may katuturan sa ibabaw. Pero alam ni Berto na ang normal na tao ay hindi ganoon kakalmado. Tinitigan niya ang mga matang blanko ni Arman, saka inilapag ang isang litrato sa mesa, ang bakas ng gulong ng motor sa daan papuntang dam. Madalas kang dumaan sa daang ito. Tiningnan ni Arman ang litrato ng saglit. Minsan nagdadala ako ng patuka sa hayop doon. Patuka sa hayop, inulit ni Berto ng mahina. O 2 sako na kulay berde. Nanigas ang mukha ni Arman sa loob ng kakarampot na segundo. Mabilis pero sapat na para mahuli ni Berto. Hindi niya itinuloy ang panggigipit, isinara niya lang ang folder at tumayo. Sige, tama na muna yan sa ngayon. Pero huwag kang aalis, kailangan ka pa namin bukas. Nang hapon ding iyon, pinangunahan ni Berto ang pulong sa maliit na command post. Nagulat ang mga tauhan sa field na maisaksing nakakita sa isang tao na mailumang motor na huminto sa gilid ng Pantabangan Dam 2 gabi na ang nakararaan. Ang lalaki ay may dalang 2 malaking sako. Mukhang nagmamadali. Sinong saksi? Tanong ni Berto. Si Mang Willie. Ang bantay sa mga baklad ng isda sa dam. Namukhaan niya ang motor at sabi niya kahawig daw ni Arman. Ngumiti si Berto ng tipid. Nakatingin ang kanyang mga mata sa mapa na nakalatag sa mesa. Magpadala ng diving team bukas ng umaga. Mag-focus sa puntong itinuro ni Mang Willie. Kinagabihan, malakas ang ihip ng hangin mula sa kaburulan. Sa dam, ang tubig ay may mumunting alon na sumasalamin sa maputlang liwanag ng buwan. 2 pulis ang nagbabantay sa likod ng police line. Ang mga residente ay nakatayo sa malayo, nagbubulungan. Ang iba ay umaasa pa ring mali ang lahat ng ito. Pero sa isip ni Colonel Berto, walang pagdududa. Ang lahat ng piraso ay nagsisimula ng mabuo, ang pag-aaway sa lupang mana, utang sa online gambling, ang sako na tinawag na patuka, at ang blangkong mukha ni Arman na hindi kailanman nagpakita ng pangungulila. Kinaumagahan, nagsimula ang pagsisid. Ang rubber boat ay dahan-dahang lumutang sa ibabaw ng madilim na berdeng tubig. Patay ang makina. Tanging tunog ng hangin at maliliit na tilamsik mula sa mga diver na bumababa sa kailaliman ang naririnig. 5 minuto, 10 minuto ang lumipas ng walang resulta. Pagkatapos, ang boses sa radyo ay tumunog ng garalgal. Sir, mayroon kaming nakita. 2 malaking bagay. Kulay berde na sako. Tumayo si Colonel Berto sa gilid ng bangka. Tumigas ang kanyang panga. Alam niya na sa oras na iangat ang mga sakong iyon, ang katotohanan ay lilitaw, malamig, nabubulok, at hindi na maitatanggi. Sa kalayuan, nagsimulang sumikat ang araw, iniilawan ang ibabaw ng tubig na payapa. Ngunit sa ilalim nito, ang madilim na sikreto ng pamilya Santos ay sa wakas aahon na sa ibabaw. Ang tubig sa dam ng umagang iyon ay tila payapa, ngunit alam ng lahat ng nasa pampang na ang kapayapaang iyon ay mapanlin lang. Ang rubber boat ng diving team ay nakalutang. Ang lubid ay nakababa, dahan-dahang nanginginig tila may pinipigilang mabigat mula sa ilalim. Nakatayo si Colonel Berto sa kahoy na pantalan. Naninigas ang mukha. Hindi maalis ang tingin sa lugar kung saan huling bumaba ang mga diver. Ilang minuto pa, narinig ulit ang boses sa radyo. Sa pagkakataong ito ay malinaw at nagmamadali. Kolonel, natagpuan namin ang 2 malaking sako na sumabit sa mga sanga sa ilalim ng tubig. Huminga ng malalim si Berto. Iangat ng dahan-dahan, utos ni Berto. Huwag ninyong hayaang mapunit. 2 diver ang lumitaw sa ibabaw. Nanginginig ang kanilang katawan dahil sa lamig. Ang malaking lubid ay hinila ng team sa ibabaw ng bangka. Dahan-dahan, may isang bagay na kulay madilim na berde ang lumitaw mula sa tubig. Lahat ng mata ay nakatitig. Napigil ang hininga. Nang umangat ang unang sako sa ibabaw, ang kulay tsokolating tubig ay tumulo ng mabilis at ang masangsang na amoy ay agad na menusok sa ilong.
Isang pulis ang nagtakip ng bibig para pigilan ang pagsuka. Dalhin agad sa pampang. Ang pangalawang sako ay sumunod na iniangat ng hirap na hirap. Ang bigat nito ay parang bato, sa loob ng sako ay talagang may mga bato na inilagay bilang pabigat. Ang straw na nagtatali sa buhol ay lumuwag na, at mula sa butas ng sako ay nakita ang isang lusot na telang batik. Nang buksan ang sako, natahimik ang lahat. Sa loob ay ang katawan ng isang matandang lalaki na nakabalot sa kumot. Ang mukha niya ay sira na, ngunit sa liig niya ay nakasabit pa rin ang maliit na kwintas na kahoy na agad nakilala ni Aling Rita. Kay Mang Susing yan, paos niyang sabi, halos pabulong. Ang pangalawang sako ay binuksan ng maingat. Sa pagkakataong ito, wala nang nakapigil sa pagluha. Isang matandang babae. Ang buhok ay nakapusod pa rin. Ang kamay ay nakahawak sa telang maaaring ginamit pang takip sa ulo. Ang mukha ay nanigas. Payapa ngunit nakakaawa. Si Aling Celia, mahinang sabi ng isang opisyal. Hindi na kailangan ng masusing beripikasyon, alam ng lahat kung sino sila. Pumikit sandali si Colonel Berto. Ang hangin mula sa dam ay umihip ng tuyo, dala ang amoy ng putik at kamatayan. Tumalikod siya, nagbigay ng utos ng mariin, ay secure agad ang area, dalhin ang mga labi sa punerarya o ospital para sa otopsya, at magpadala ng team sa bahay ni Arman. Ngayon, sa bahay na kahoy na tahimik na, nakaupo si Arman sa silyang nasa harapan, nakatulala sa dingding. Nang huminto ang dalawang sasakyan ng pulis sa harap ng bahay, hindi siya mukhang nagulat, humugot lang siya ng malalim na hininga at nagsalita ng patag, nakita niyo na sila. Pumasok si Colonel Berto, matalim ang tingin sa kanya. Nakita namin ang dalawang sako. Nasa loob ang mga magulang mo. Saglit na namutla ang mukha ni Arman. Nanginginig ang mga labi, pero pilit siyang umiti ng pilit. Kayo. Nagkakamali kayo, hindi ako iyon. Hindi sumagot si Berto. Inilapag niya sa mesa ang isang litrato ng basang sako, sa gilid ng dam, at ang isa pang litrato ng asarol na natagpuan sa kusina na may fingerprints ni Arman sa hawakan. Gusto mo pang sabihing maling tao? Yumuko si Arman. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa dulo ng kanyang pantalon. Nanginginig. Ilang segundong katahimikan, tapos narinig ang boses niyang paos at putol-putol. Hindi. Hindi ko intensyong pumatay. Galit lang ako. Galit? Malamig na tinitigan siya ni Berto. Galit dahil saan? Dahil ayaw nilang ibenta ang lupa. Ang unang luha ay tuluyang pumatak sa pisngi ni Arman. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Nabasag ang kanyang boses. Gusto ko lang ng pera pambayad ng utang. Sir, ayaw nilang makinig. Lasing ako. Hindi ko na malayan na napalo ko na si tatay. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang bato sa sahig, dahilan para maging lubos na tahimik ang kwarto. Tinitigan ni Colonel Berto ang binata ng matagal bago nagsalita, mahina pero mariin. Isinilang kanila, pinalaki kanila. Sinuklian mo ng lupa at dugo. Hindi sumagot si Arman. Humikbi lang siya. Nanginginig ang kamay na tumatakip sa mukha habang dahan-dahan siyang pinusasan ng mga pulis. Sa labas, ang tilaok ng manok ay bumasag sa umagang malungkot. Habang dinadala ng sasakyan si Arman, tumayo si Colonel Berto sa harap ng bahay na kahoy sa huling pagkakataon. Wala na ang amoy ng panlinis, pero ang lamig ay nakabitin pa rin. Tinitigan niya ang daang pababa sa dam kung saan ang dalawang sako ay minsang lumubog. Mataas na ang araw, iniilawan ang mga bubong ng baryo. Pero sa isip niya, iisang pangungusap lang ang umiikot. Walang tubig na sapat ang lalim para lunurin ang kasalanan ng isang anak sa kanyang mga magulang. Ang interrogation room ng istasyon ng pulisya sa Pantabangan ng gabing iyon ay tahimik. Tanging tunog ng orasan ang marahan na tumitiktak sa dingding sa harap ng mesang bakal. Nakayuko si Arman. Nakaposas ang mga kamay. Maputla ang mukha. Sa harap niya, binuksan ni Colonel Berto Salcedo ang makapal na folder na naglalaman ng mga litrato ng resulta ng otopsya at ebidensyang forensic. Arman, ang boses ni Berto ay mahina pero mariin. Mayroon na kaming sapat na ebidensya. Ang dugo sa asarol ay tugma sa dugo ng tatay mo. Ang fingerprints mo ay natagpuan sa tali ng sako at sa sahig ng kusina. Wala nang ibang daan kundi ang magsabi ng totoo.
Dahan-dahang inangat ni Arman ang ulo. Pula ang mga mata, blangko ang paningin. Ayoko silang patayin, sir. Halos hindi marinig ang boses niya. Nangyari ang lahat ng mabilis. Tinitigan siya ng malalim ni Berto. Gaano kabilis? Ikwento mo mula sa simula. Humugot ng malalim na hininga si Arman, nanginginig ang mga balikat. Nung araw na iyon, lasing ako. Dumating si Rico para maningil ng pera. Sabi niya kapag hindi ako nagbayad, pupuntahan nila ako sa bahay. Nagpanik ako. Naisip ko na kung ibebenta ni tatay ang lupa, tapos na ang lahat. Pero sila, nagalit sila sa akin. Yumuko siya, nakatingin sa sahig. Tila nandoon pa rin ang mansa ng dugo na hindi maalis. Sumigaw ako. Sinampal ako ni tatay. Nakita ko yung asarol sa sulok ng kusina. Ewan ko ba, kinuha ko at biglang inihampas. Gusto ko lang manakot, pero napalakas ang palo. Lumamig ang kwarto. Walang ibang tunog kundi ang mabigat na hininga ni Arman. Bumagsak si tatay, lumabas ang dugo. Sumigaw si nanay, nagpanik ako. Tinulak ko siya. Tumama ang ulo niya sa mesa. Tumahimik ang lahat. Ang naaalala ko lang ay ang amoy ng dugo at ang tunog ng orasan. Pumikit sandali si Colonel Berto bago muling dumilat. Pagkatapos noon, kinagat ni Arman ang kanyang labi. Nilinis ko ang sahig. Takot akong may makaalam. Kumuha ako ng 2 sako ng patuka. Binalot ko sila isa-isa. Gumamit ako ng lumang kumot para hindi makita. Gabing-gabi na. Dinala ko sila gamit ang motor papunta sa dam. Nakatulala siya. Nanginginig ang boses. Madilim na madilim ang tubig. Sir, tinulak ko ang unang sako. Mabilis lumubog. Yung pangalawang sako. Halos hindi ko na kaya. Noong oras na iyon, nakarinig ako ng boses na parang tumatawag sa pangalan ko. Akala ko guni-guni lang. Pero simula noong gabing iyon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Matalim na tinitigan siya ni Colonel Berto. At pagkatapos niyan, nagkunwari kang mabuting anak na pumunta sa barangay para i-report na nawawala ang magulang mo. Yumuko si Arman. Pumatak ang luha sa sahig. Tanga ako, sir. Akala ko kung kalmado ako, maniniwala ang lahat. Pero gabi-gabi naririnig ko ang mga hakbang sa kusina. Amoy panlinis na maihalong dugo. Alam kong hindi pa sila umaalis. Bumuntong hininga si Berto. Isinara ang folder. Alam mo kung ano ang pinakatrahedya? Nag-ipon ang tatay mo ng 30 taon para lang masiguro na may sarili kang bahay. Pero inubos mo ang lahat sa isang gabing paglalasing. Umiyak si Arman nang walang tunog. Nanginginig ang kamay na pilit tinatakpan ang mukha. Gusto kong sumuko pero natakot ako. Hindi ako handang makita ulit ang mga mukha nila. Ngayon wala ka nang matatakbuhan, mahinahong sabi ni Berto. Maaaring wala na sila, pero mananatili sila sa bawat hiningang gagawin mo. Pumasok ang isa pang investigador na may dalang opisyal na ulat. Sir, lumabas na ang final forensic result. Ang sugat ng biktima ay tugma sa hugis ng mapurol na bahagi ng asarol. Ang oras ng kamatayan ay tinatayang sa pagitan ng alas 8 at alas 9 ng gabi ng insidente. Tumingin si Berto kay Arman. Nasaan ka noong mga oras na iyon? Hindi na sumagot si Arman. Yumuko na lang siya. Nanginginig ng malala ang mga balikat. Sa katahimikan, sa wakas ay bumulong siya ng mahina, sa bahay, sir. Sa kusina. Kasama nila. Tumayo si Colonel Berto, sumenya sa ibang pulis na dalhin si Arman sa selda. Nang sumara ang bakal na pinto sa likod niya, lumingon si Arman ng isang beses. Blanko ang mga mata tila nakatingin sa kung saan sa labas ng pader. Sa labas ng kwarto, madilim ang langit ng pantabangan. Ang hangin ng gabi ay nagdala ng amoy ng basang lupa mula sa direksyon ng dam. Tumingin si Colonel Berto sa labas ng bintana. Mahinang sinabi sa sarili, minsan ang pinakamalaking krimen ay hindi ipinapanganak mula sa puot, kundi sa kasakiman na binalot ng peking pagmamahal. Ang balita ng pag-aresto kay Arman Santos ay kumalat na parang hangin sa buong bayan. Sa isang gabi, ang buong baryo ay naging tahimik. Ang mga tao ay nag-uusap sa mahinang boses,
Tila takot banggitin ang pangalan ng salarin na dumungis sa hangganan ng pagkatao. Ang bahay ng pamilya Santos ngayon ay may police line. Ang pinto sa harap ay nakakandado ng mahigpit. Sa bakuran, ang mga tuyong bulaklak at lumang sinelas ay nakahandusay pa rin malapit sa poso. Mga saksi sa buhay na naglaho na. 2 araw matapos ang pag-amin ni Arman, ang mga labi ni Mang Susing at Aling Celia ay iniuwi mula sa ospital. Huminto ang karo ng patay sa dulo ng daang lupa at ang lahat ng residente ay nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang iba ay may dalang bulaklak, ang iba ay nakayakap sa sarili dahil hindi kayang tumingin. Nang ibaba ang unang kabaong, sabay-sabay na nag-iyakan ang mga tao. Halos himatayin si Aling Rita. Samantalang si Kapitan ay nakayuko lang, iniisip na mabubuting tao sila at hindi nararapat umalis ng ganito. Ang libing ay ginawa ng simple sa lupang nasa likod ng kanilang bahay. Walang musika. Tanging dasal at hikbi. Dumalo si Colonel Berto ng walang uniporme. Nakatayo sa malayo, hawak ang sombrero sa kamay. Umiihip ang hangin, dala ang amoy ng kandila at basang lupa. Pinanood niya ang 2 kabaong na dahan-dahang ibinababa ng magkatabi, mag-asawang buong buhay na tapat sa isa't isa. Ngayon ay nakahimlay sa ilalim ng lupa dahil sa kamay ng sarili nilang kadugo. Sa gitna ng mga tao, isang matandang lalaki, tiyuhin ni Mang Susing, ang nagsalita sa paos na boses. Maaaring iisa ang dugo, pero pinutol na ng ginawa ni Arman ang linyang iyon. Hindi na namin siya kayang tawaging pamilya. Ang pangungusap na iyon ay bumitin sa hangin. Mapait pero walang tumutol. Alam ng lahat na ang sugat ay masyadong malalim para gamutin. Nang matapos ang libing, dahan-dahang umalis ang mga tao sa sementeryo. Nanatiling nakatayo doon si Colonel Berto. Nakatingin sa lupang bagong hukay. Isang batang pulis ang lumapit at nagtanong ng mahina, "Sir, bakit nagagawang maging ganito kalupit ng tao?" Hindi agad sumagot si Berto. Tumingin siya sa langit na nagsisimula ng mamula at sinabing, dahil kapag pera na ang naging dahilan ng buhay, nakakalimutan ng tao kung sino ang nagbigay sa kanya ng buhay. Nang gabing iyon sa selda, nakaupo si Arman sa sulok, nakatulala sa sahig. Mula sa maliit na bintana, ang liwanag ng buwan ay pumasok at tumama sa kanyang nakaposas na kamay. Hindi siya kumain, hindi natulog, niyakap lang ang tuhod at binubulong ang pangalan ng nanay niya ng paulit-ulit. Sa ulo niya ay umiikot muli ang mga boses na ayaw mawala, sigaw, lagabog ng bakal at talsik ng dugo. Minsan tinatakpan niya ang kanyang tenga, pero ang boses ay nandoon pa rin. Sa baryo, nagpatuloy ang buhay na may bigat ng pagkawala. Tuwing dadaan ang mga tao sa harap ng bahay ni Mang Susing, yumuyuko sila. Ipinagbabawal ang mga bata na maglaro sa paligid doon dahil sabi-sabi ay tuwing gabi, naririnig ang paglangit-ngit ng pinto sa kusina at ang amoy ng panlinis ay bumabalik mula sa siwang ng mga tabla. Sabi ng iba ay nagkataon lang. Ang iba naman ay naniniwalang hindi pa matahimik ang kaluluwa ng mag-asawa. Isinulat ni Mang Dario ang huling ulat para isumite sa munisipyo. Sa kanyang talaan, isinulat niya ang isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat ng nagbasa. Ang isang pamilya ay nawala hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa taong nakalimot sa kahulugan ng pamilya. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Colonel Berto sa headquarters sa Cabanatuan o Maynila. Sa sasakyan, tumingin siya sa direksyon ng dam na kumikinang sa kalayuan. Ang tubig ay mukhang payapa, pero para sa kanya, nagbago na ang lugar na iyon magpakailanman. Kuyang lunukin ng tubig ang bangkay, bulong niya, pero hindi nito kailanman kayang lunurin ang kasalanan. Nang gabing iyon bago matulog, isinulat ni Berto ang huling ulat tungkol sa kaso sa Pantabangan. Sa dulo ng pahina, nagdagdag siya ng isang personal na tala, hindi para sa opisyal na dokumento, kundi para sa sarili niyang puso. Ang tungkulin natin ay hindi lang hulihin ang mga maisala, kundi ipaalala sa tao na ang pagkawala ng moralidad ay mas nakakatakot kaysa sa pagkawala ng buhay. Sa labas ng bintana, dala ng hangin ang huni ng kuliglig at amoy ng unang ulan ng tag-init. Ang baryo ay patuloy na mabubuhay. Pero ang sugat na iniwan ni Arman Santos ay mananatili magpakailanman sa lupang pinaglibingan ng kanyang mga magulang, bilang mapait na paalala na kapag ang pag-ibig ay napalitan ng halaga, ang isinisilang ay hindi pamilya, kundi trahedya. 3 buwan matapos ang trahedya, ang courtroom sa Regional Trial Court ay puno at siksikan.
Umaga pa lang, daan-daang residente na ang nakatayo sa labas ng bakod. Ang iba ay nakayuko, ang iba naman ay nakatingin sa pinto ng korte na may tensyon sa mukha. Pumunta sila hindi para manood ng palabas, kundi para malaman kung paano husgahan ng batas ang anak na pumatay sa sarili niyang mga magulang. Nang ilabas si Arman Santos, agad na tumahimik ang paligid. Ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo ay maluwag sa kanyang payat na katawan. Gulo-gulo ang buhok. Ang mga mata ay lubog, parang taong wala ng kaluluwa. Pinipigilan ng ilang kamag-anak ng biktima ang pag-iyak. Ang tiyuhin ni Mang Susing na dati ay sumumpang puputulin ang ugnayan ay pumikit na lang. Hindi makatingin. Tumayo ang piskal at binasa ang sakdal sa matatag na boses. Ang nasasakdal na si Arman Santos ay sadyang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang, sina Mang Susing at Aling Celia, gamit ang gamit pang saka na asarol. At pagkatapos ay sinubukang itago ang mga bangkay sa Pantabangan Dam. Ang bawat salita ay parang batong ibinabagsak sa sahig. Walang kahit sino ang nagsasalita. Tanging pigil na hininga ang naririnig ng patayuin ng hukom si Arman para magsalita. Tumayo siya ng nanginginig. Paos ang boses. Halos hindi lumabas. Wala akong dahilan, Your Honor. Lasing ako, galit ako. Pero alam kong hindi iyon sapat para mapatawad ang ginawa ko. Nagsisisi ako. Gabi-gabi nakikita ko ang mukha nila. Ilang tao sa loob ng korte ang nagsimulang umiyak. Isang ginang ang bumulong, sana naisip niya iyan bago niya inihampas ang asarol. Nakaupo si Colonel Berto sa likurang hanay. Nakasuot ng sibilyan, tinitigan niya si Arman ng walang puot, tanging pagod lang ang nasa isip. Ang kaso ay tapos na sa batas, pero hindi pa tapos sa aspetong pantao. Alam niyang ang bawat hatol ay tumatapos lang sa dokumento, hindi nagbubura ng sugat. Ipinagpatuloy ng piskal ang paghingi ng parusa, tinawag ang ginawa ni Arman na pinakamabigat na krimen laban sa konsensya ng tao. Humiling na parusang pagkabilanggo habang buhay, reclusion perpetua. Sa kabilang banda, ang abogado ng depensa ay humiling lamang ng awa dahil ang nasasakdal ay umamin at nagsisi. Nagsulat ang hukom, yumuko ng matagal bago basahin ang desisyon, sa pagsasaalang-alang ng mga ebidensya, saksi, at pag-amin ng nasasakdal, ang korte ay nagpapataw ng parusang pagkakulong ng habang buhay kay Arman Santos. Ang tunog ng gavel ng hukom ay kumato ng 3 beses. Umalingaw ito kasunod ang tunog ng pag-iyak. Tinakpan ni Arman ang kanyang mukha, ang luha ay pumatak at binasa ang kanyang posas. Hindi siya nagmakaawa. Siguro sa loob niya, ang pinakamabigat na parusa ay naramdaman na niya bago pa basahin ang hatol, ang mabuhay kasama ang konsensya na hindi kailanman matatapos. Nang matapos ang sidang, naunang lumabas si Colonel Berto. Sa labas, ang mainit na hangin ay mabigat. Nagkukumpulan ang mga reporter. Nagbubulungan ang mga tao. Naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa parking lot, tumingin saglit sa langit na maaliwalas. Ang hustisya, bulong niya, minsan dumarating ng huli. Pero kahit paano, dumarating ito. Bago sumakay ng sasakyan, huminto siya sa gilid ng daan na papunta sa dam. Sa kalayuan, ang tubig ng Pantabangan Dam ay sumasalamin sa liwanag ng araw sa hapon. Payapa, parang hindi nagtago ng sikreto. Pero para kay Berto, ang bawat alon ng tubig doon ay laging magpapaalala sa kanya sa 2 bagay, pagmamahal na nakalimutan at kasalanang hindi mabubura. Ilang araw ang lumipas, ang sitio Pulang Lupa ay muling tumahimik. Ang bahay na kahoy ng pamilya Santos ay nanatiling walang tao. Nakasarado ang mga bintana. Ang mga tabla ay nagsisimula ng mabulok. Ngunit tuwing umiihip ang hangin sa hapon, ang tunog ng mga dahon ng kawayan na nagkikiskisan ay parang mahinang bulong. Naniniwala ang mga tao na iyon ay boses ng 2 kaluluwa na nagpapatawad sa isa't isa. Kahit na hindi na nagbigay ng pagkakataon ang mundo, isinulat ni Colonel Berto ang huling tala sa case file. Ang pera ay kayang bumili ng maraming bagay, pero hindi nito kayang bilhin ang kapayapaan matapos mawala ang konsensya. Kapag pinatay ng anak ang kanyang mga magulang, ang namamatay ay hindi lang 2 buhay, kundi pati na rin ang kapiraso ng pagkatao nating lahat. Dahan-dahan niyang isinara ang folder, tumingin sa labas ng bintana. Sa kalayuan, ang araw ay lumulubog sa likod ng burol, nag-iiwan ng kulay pulang liwanag sa langit.
Natapos ang araw, pero ang kwento ng pamilyang iyon ay patuloy na mabubuhay bilang paalala na sa likod ng bawat trahedya, laging may manipis na hangganan sa pagitan ng tao at ng kadiliman sa loob niya. 3 buwan matapos ibaba ang hatol, ang kulungan sa probinsya ay naging bagong tahanan ni Arman Santos. Tuwing umaga, nakaupo siya sa sulok ng selda, nakatitig sa sikat ng araw na tumatago sa rehas na bakal. Walang boses mula sa kanyang bibig, tanging mabigat na hininga na lumalabas ng dahan-dahan. Ang mukha niya ay lalong pumayat, ang buhok ay namumuti na sa gilid. Ang mga araw niya ay paulit-ulit. Gising ng alas 5, pila para sa head count, almusal ng tinapay, tapos maglilinis ng bakuran sa loob. Ngunit walang araw na hindi niya naiisip ang gabing iyon, ang gabi kung saan inagaw ng galit at alak ang kanyang katinuan. Minsan, habang naglalampaso ng sahig, tinititigan ni Arman ang tubig na maisabon na umaagos sa paanan niya at nakikita ang anino ng 2 matanda sa loob nito. Pumipikit siya, umaasang mawawala ang anino, pero habang lalo siyang tumatakbo, lalong lumalakas ang paghahabol ng mga mukhang iyon. Isang tanghali, sinabihan siya ng gwardya, "May dalaw ka." Napatingala si Arman. Ilang buwan na ang lumipas at wala ni isa man ang naghanap sa kanya. Nang buksan ang pinto ng visiting area, ang figura ni Colonel Berto Salcedo ang nakatayo doon, nakasuot ng simpleng damit, walang uniforme. Walang baril, tanging tingin na payapa, pero matalim gaya ng dati. Tumayo nang naninigas si Arman. "Sir, bakit kayo nandito?" Umupo si Berto sa silyang nasa kabila ng mesang bakal. "Gusto kong malaman kung nabubuhay ka pa bilang tao o naghihintay na lang mamatay." Ilang segundong katahimikan, yumuko si Arman. "Humihinga pa ako, sir. Pero pakiramdam ko ang kaluluwa ko ay nakalibing na kasama nila." Kung ganoon, mahinang sagot ni Berto, kahit paano may pagsisisi pa. "Ibig sabihin hindi pa ganap na patay ang puso mo." Nagulat si Arman. Hindi naman mabubuhay ng pagsisisi ang mga patay. "Tama," sabi ni Berto. "Pero ang pagsisisi ay pwedeng magligtas ng ibang tao. Ang kwento mo ay pwedeng magpahinto sa ibang anak bago nila gawin ang parehong bagay." Tinitigan ni Arman si Berto ng matagal. "Naniniwala pa rin kayo na kaya kong gumawa ng mabuti?" "Kung hindi ako naniniwala, hindi ako pupunta." Bumalik ang katahimikan sa kwarto. Sa labas, ang huni ng maya ay naririnig ng malabo. Hinawakan ni Arman ang sariling kamay ng mahigpit. "Gabi-gabi naririnig ko ang boses ni nanay na tumatawag. Minsan sumasagot ako. Pero tumitigil ang boses. Tapos nare-realize ko, ang naririnig ko lang ay boses ng sarili kong konsensya." Tinitigan siya ni Berto ng may awa. "Ang multo na pinaka-nakakatakot ay hindi ang galing sa libingan, Arman. Kundi yung nakatira sa loob ng isip mo." Tumingin si Arman sa mata ng lalaki, matang matigas, pero puno ng habag. "Gusto kong bumawi, sir. Pero hindi ko alam kung paano." "Ang pagbawi ay hindi nangangahulugang paglabas dito," sagot ni Berto. "Simulan mo sa pagtanggap na nagkamali ka, tapos ipagdasal mo na bigyan sila ng Diyos ng kapayapaan. Kung totoo ang pagbabago ng puso mo, baka isang araw mapatawad ka, hindi ng mundo, kundi nila." Pumatak ang luha sa pisngi ni Arman. Dahan-dahan siyang tumango. "Salamat, sir, sa pagpunta." Tumayo si Berto, tinapik ang balikat niya ng magaang. "Hindi ako pumunta para humusga. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka tuluyang mawawala sa dilim." Nang lumabas si Colonel Berto sa visiting room, tumingin siya saglit sa langit na maulap. Ang buwan ay pumatak, bumagsak sa lupa parang luhang napigilan. Alam niyang walang makakapagbago ng nakaraan. Pero kahit paano, sa loob ng kulungan na iyon, isang taong naligaw ang landas ang natututong hanapin muli ang sarili. Sa selda niya ng gabing iyon, nagsulat si Arman sa isang piraso ng punit na papel. "Hindi ako humihiling na palayain. Ang gusto ko lang, kapag namatay ako balang araw, ang pangalan ko ay hindi nababanggitin ng may puot." Tinupi niya ang papel, isinuksok sa ilalim ng unan. Tapos, sa unang pagkakataon mula noong madugong gabi, pumikit siya ng walang takot. Sa labas, patuloy ang ulan na humuhugas sa rehas na bakal. Tila ang langit ay gustong magbigay ng kaunting kapatawaran sa isang anak na huli na nang maunawaan ang kahulugan ng salitang magulang. Mabagal ang takbo ng oras sa loob ng bilangguan.
5 taon na ang lumipas mula noong madilim na gabing iyon at ang buhok ni Arman ay nagsisimula ng mamuti sa may sentido. Payat ang katawan. Ang likod ay medyo nakukuba. Pero ang mga hakbang niya ay mas kalmado. Nagtatrabaho na siya ngayon sa maliit na talyer sa loob ng compound ng lapas, nag-aayos ng mga upuan at sirang pintong bakal. Kilala siya ng mga gwardya bilang bilanggo na hindi kailanman gumagawa ng gulo. Laging tahimik, laging nagtatrabaho. Tuwing linggo, sumasama si Arman sa Bible study o gawaing pang-espiritual sa hall ng kulungan. Nakaupo siya sa likurang hanay, madalang magsalita, pero tuwing binabasa ang panalangin, matagal siyang nakapikit, ang mga labi ay gumagalaw ng dahan-dahan, binabanggit ang 2 pangalan, Susing at Celia. Para kay Arman, ang dasal na iyon ang tanging paraan para makausap sila, 2 figura na ang mga mukha ay patuloy na dumarating sa panaginip niya, hindi na may galit na tingin, kundi tahimik, tila naghihintay ng perpektong paghingi ng tawad. Isang umaga ng Hulyo, kumalat ang balita sa lapas na may espesyal na bisitang dumating. Nang bumukas ang pinto ng opisina ng warden, natigilan si Arman. Doon nakatayo si Colonel Berto Salcedo, ngayon ay retirado na. Puti na ang buhok, medyo mabagal na ang lakad, pero ang kislap ng mata ay malinaw pa rin at puno ng dignidad. Matagal na rin tayong hindi nagkita, sabi ni Berto habang nakangiti ng tipid. Tumayo si Arman at yumuko bilang paggalang. Hindi ko akalain na naaalala niyo pa ako, sir. Paano makakalimutan ang kaso na nagpuyat sa akin ng ilang buwan, sagot ni Berto. Hinilan niya ang upuan at umupo kaharap si Arman. Nabalitaan kong malaki na ang ipinagbago mo. Yumuko si Arman. Hindi ko po alam kung matatawag na pagbabago o hindi, sir. Pero natutunan kong tanggapin ang bawat araw. Nagtatrabaho ako. Nagdadasal ako. Minsan nagsusulat ako ng sulat para sa kanila kahit hindi naman na ipapadala. Dahan-dahang tumango si Berto. Ang sulat na yan ay maaaring hindi makarating sa kabilang buhay, pero ang mahalaga ay nakakarating ang laman nito sa puso mo. Natahimik silang 2 sandali. Tanging huni ng ibon sa bakuran ang naririnig. Tinitigan ni Arman ang kanyang matatandang kamay. Nanginginig ng pino ang mga daliri. Madalas pa rin akong managinip. Sir, sa panaginip, nakaupo sila sa harap ng bahay. Tinitigan ako ni nanay ng matagal, hindi galit, tahimik lang. At tuwing sinusubukan kong lumapit, nawawala sila. Sumagot si Berto ng malambing. Siguro senyales yan na pinatawad ka na nila, pero hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Yumuko si Arman, nangingilid ang luha. Hindi ko sigurado kung kaya ko, sir. Masyadong malaki ang kasalanan ko. Walang kasalanang maliit o malaki, mahinang sabi ni Berto. Ang nagkakaiba lang ay kung may lakas ba tayong pasanin ito ng bukas ang puso. Ilang sandali pa, naglabas si Berto ng sobre mula sa kanyang bag sa loob ay mailumang litrato ng pamilya Santos. Kinuha ilang taon na ang nakararaan bago ang trahedya. Nakangiti ng malapad si Mang Susing. Si Aling Celia ay nakahawak sa balikat ng batang Arman na mukhang naiilang sa harap ng bahay na kahoy. Matagal na tinitigan ni Arman ang litrato. Pumatak ang luha, binasa ang papel na kumukupas na. Hindi ko alam na may ganito pa palang litrato. Ngumiti si Berto. Si Aling Rita ang nagtago niyan. Pinabibigay niya sa'yo. Sabi niya, baka panahon na para makita mo ulit ang mga mukha nila ng walang takot. Hinawakan ni Arman ang litrato gamit ang nanginginig na kamay. Salamat, sir. Iingatan ko to hanggang sa mamatay ako. Ingatan mo hindi lang ang litrato, sagot ni Berto, kundi ang aral sa likod niyan. Matapos ang pagtatagpo, iniwan ni Berto ang lapas ng may mabagal na hakbang. Sa labas ng gate, ang hangin ng hapon ay umihip ng malambot. Tumingin siya sa langit na namumula, nakaramdam ng ginhawa. Sa puso niya, alam niyang tapos na ang tungkulin niya bilang pulis. Pero bilang tao, ang tungkulin niyang magpaalala sa iba ay hindi pa natatapos. Samantala, sa kanyang selda, inilagay ni Arman ang litrato ng pamilya sa dingding, sakto sa itaas ng kanyang bakal na higaan. Nang gabing iyon, isinulat niya ang huling liham, Tatay, Nanay, pinagdusahan ko na ang nararapat para sa akin. Hindi ako humihingi ng tawad, umaasa lang ako na balang araw kapag nawala ako, makikita ko kayong nakangiti. Ayoko nang tumakbo sa anino.
dahil nandoon ang mga mukha ninyo. Nangangako akong aalis ako ng malinis ang puso. Tinupi niya ang sulat, itinago sa likod ng frame ng litrato, tapos ay humiga, pumikit para sa unang pagkakataon na malalim ang tulog at walang masamang panaginip. Sa labas ng kulungan, dahan-dahang bumuhos ang ulan. Nakatayo si Colonel Berto sa balkonahe ng bahay niya, nakatingin sa direksyon ng dam. Maaaring nilamon na ng tubig ang maraming bagay, pero nang gabing iyon, sa katahimikan ng ulan, tila may isang bagay na sa wakas ay umangat sa ibabaw, isang kapatawaran. 7 taon na ang lumipas mula noong madugong gabi sa Pantabangan. Ang umaga sa provincial jail ay tumatakbo ng normal, maalinsangan, may manipis na hamog na tumatakip sa bakuran, at tunog ng bakal na nag-uumpugan mula sa malayo. Pero nang umagang iyon, may kakaiba. Sa bloke, ang isang selda ay nanatiling nakasarado ng mahigpit. Nang tawagin ng gwardya ang pangalan ng nakatira, walang sumagot. Nang buksan ang pinto, natagpuan nila si Arman Santos na nakahiga sa bakal na kama. Payapa ang pagkakapikit ng mata, ang dalawang kamay ay nakahalukip-kip sa dibdib. Walang senyales ng paghihirap, walang bakas ng dahas, tanging kakaibang kapayapaan. Tila ba katutulog lang niya matapos ang mahabang paglalakbay. Sa tabi ng katawan niya ay nakahandusay ang lumang litrato ng pamilya at isang papel na nakatupi ng maayos. Ang sulat kamay ay nanginginig pero malinaw pang nababasa. Salamat sa lahat ng nagpakita na maihalaga pa rin ang pagsisisi. Pinatawad ko na ang sarili ko. Ngayon gusto ko nang umuwi, hindi para humingi ng tawad, kundi para makita ulit sina tatay at nanay. Huwag niyo akong iyakan. Arman. Mabilis na kumalat ang balita ng kamatayan. Walang pamilyang dumating para sunduin siya. Tanging ang pamunuan ng lapas ang tumawag kay Colonel Berto Salcedo. Nang matanggap ang balita, natahimik si Berto ng matagal habang nakatingin sa labas ng bintana ng bahay niya, tapos ay mahinang sinabing, darating ako. Nang hapon ding iyon, sa ilalim ng langit na kulay abo, isang simpleng libing ang isinagawa sa maliit na sementeryo sa gilid ng bayan. Walang tao, walang reporter. Tanging 2 opisyal ng lapas, isang pari at si Berto Salcedo ang nakatayo sa gilid ng hukay. Ang simpleng kabaong na kahoy ay ibinaba ng dahan-dahan sa lupa. Ang tunog ng lupang ibinabagsak ay umalingaw ng malambot sa pagitan ng ihip ng hangin. Yumuko si Berto. Nanigas ang mukha, pero basa ang mga mata. Sa kaliwang kamay niya, dala niya ang litrato ng pamilya Santos. Ang lumang litrato na ibinigay ni Aling Rita para ibigay kay Arman. Inilagay niya ito sa ibabaw ng basang lupa, sakto sa gilid ng lapida na walang pangalan. Ngayon, kasama mo na sila, bulong niya. Tinapos ng pari ang dasal. Pagkatapos, isa-isang umalis ang mga tao. Tanging si Berto ang nanatiling nakatayo doon. Tahimik. Habang nagsisimulang pumatak ang ambon, tinitigan niya ang lupa ng matagal at mahinang sinabi, ang hustisya ng mundo ay maaaring tapos na, pero ang kapatawaran ng Diyos ay walang hangganan. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si Berto sa Pantabangan. Huminto siya sa gilid ng dam. Ang lugar na dati ay saksi sa karumal-dumal na trahedya. Ang tubig ngayon ay payapa, sumasalamin sa aso na langit at manipis na ulap. Nagsaboy siya ng isang dakot ng sampagita sa ibabaw ng tubig. Ang mga bulaklak ay tinangay ng agos, dahan-dahang naanod papunta sa gitna ng dam, hanggang sa mawala sa likod ng liwanag ng hapon. Mang Susing, Aling Celia, mahina niyang sabi. Pinagbayaran na ng anak ninyo ang lahat ng kaya niya. Maaaring ang sugat ninyo ay hindi nagagaling, pero naniniwala ako na sa lugar na mas payapa, napatawad niyo na siya. Umihip ang hangin mula sa burol, dala ang amoy ng basang lupa. Ang mga ibon ay nagliparan sa itaas ng dam at sa sandaling iyon, naramdaman ni Berto na tila ang mundo ay nakahinga ng maluwag. Alam niyang ang kwento ay talagang tapos na, hindi sa sigawan, kundi sa katahimikan. Nang maglakad siya pabalik sa sasakyan, tumigil ang hakbang niya sa harap ng lumang bahay ng pamilya Santos na ngayon ay inabandona na. Ang mga tablang kahoy ay bulok na, ang pintura ay natutuklap. Pero sa pader sa harap, may nagsulat gamit ang puting yeso, huwag kalimutang mahalin ang mga magulang bago mahuli ang lahat. Binasa ni Berto ang pangungusap na iyon ng matagal. May malambot na kurot sa dibdib niya. Ngumiti siya ng tipid at bumulong, simpleng pangungusap na pwedeng magligtas ng maraming kaluluwa.
Nang gumabi, nakaupo siya sa sasakyan habang nakatingin sa langit ng pantabangan na nagsisimula ng balutin ng gasuklay na buwan. Mula sa malayo, ang dam ay nagre-reflect ng pilak na liwanag. Payapa gaya ng dati. Binuksan niya ang kanyang kwaderno, isinulat ang huling pangungusap tungkol sa kaso. Ang kaso ni Arman Santos ay tapos na, pero ang aral nito ay mabubuhay magpakailanman. Ang kasakiman ay naninira, pero ang pagsisisi at pagpapatawad ay kayang magsindi ng ilaw sa pinakamadilim na lugar. Walang tubig na sapat ang lalim para lunurin ang kasalanan, pero laging mailangit na sapat ang lawak para tanggapin ang panalangin. Dahan-dahang isinara ni Berto ang kwaderno. Pumikit siya sandali, hinayaang haplusin ng hangin ng gabi ang kanyang mukha. Sa kalayuan, ang huni ng kuliglig ay humalo sa malambot na alon ng dam, lumilikha ng ritmong mapayapa. Ritmo ng pagtatapos ng isang mahabang kwento tungkol sa kasalanan, pagsisisi at pagpapatawad. 5 taon matapos ang libing ni Arman, nagbago na ang pantabangan. Ang daang lupa ay aspaltado na. May mga bagong bahay na nakatayo sa kahabaan ng dalisdis. At ang dam na dating saksi sa trahedya ay dinadayo na ng mga turista. Ngunit para kay Colonel Berto Salcedo, tuwing dadaan siya sa lugar na iyon, ang puso niya ay nananatiling mabigat, tila may bahagi ng nakaraan ang hindi pa ganap na umaalis. Isang hapon ng Agosto, muli siyang naupo sa lumang bangkong kahoy sa gilid ng Pantabangan Dam. Dahan-dahang bumababa ang araw, nagre-reflect ng kulay kahel sa ibabaw ng tubig na may malambot na alon. Sa kanang kamay niya, hawak ni Berto ang lumang kwaderno, ang librong isinulat niya habang nasa serbisyo, puno ng 12 ng kwento ng kaso. Pero iisa lang ang lagi niyang binubuksan ng paulit-ulit, ang kaso ni Arman Santos. Binasa niya ang ilang huling pangungusap na isinulat niya noon. Walang tubig na sapat ang lalim para lunurin ang kasalanan, pero laging mailangit na sapat ang lawak para tanggapin ang panalangin. Tinitigan niya ang ibabaw ng dam. Huminga siya ng malalim. Siguro nahanap na ni Arman ang sarili niyang langit, bulong niya. Isang batang paslit ang dumaan na may dalang saranggola, tumatawa ng malakas. Tinitigan ni Berto ang bata ng matagal. Sa tawa nitong inosente, nakita niya ang pag-asa na ang bagong henerasyon ay hindi ulitin ang parehong pagkakamali, na ang pagmamahal at respeto sa magulang ay muling magiging pundasyon ng buhay. Hindi pera, hindi lupa, hindi mana. Isinara niya ang kwaderno habang nakatingin sa araw na halos lumubog na. Sa isip niya, ang mga boses ng nakaraan ay muling umalinggaw-ngaw, ang sigaw ni Aling Rita sa harap ng bahay, ang iyak ng mga residente sa libing, at ang blankong tingin ni Arman sa interrogation room. Ang lahat ng iyon ngayon ay parang ang layo na. Pero parang ang lapit din. Sinabi niya sa sarili, akala ko noon ang tungkulin ko bilang pulis ay humuli lang ng kriminal. Pero matapos ang kasong ito, na-realize ko na ang tunay na tungkulin ay ipaalala sa tao na huwag maging kriminal sa sarili nilang dugo. Tumayo si Berto, naglakad ng dahan-dahan papunta sa maliit na pantalan. Ang hangin ng hapon ay humampas sa mukha niya. Dala ang amoy ng tubig na malansa at malambot. Kumuha siya ng isang dakot ng sampagita mula sa bulsa ng jacket niya. Isinaboy sa tubig. Ang mga bulaklak ay naaanod sa ibabaw, bumubuo ng maliliit na bilog na dahan-dahang lumalaki. Para sa'yo, Arman, mahina niyang sabi. At para sa lahat ng kaluluwang naligaw pero naglakas loob na magsisi. Nagsimulang magdilim ang langit at ang mga ilaw ng bangkang panturista ay bumuka sa kalayuan. Tinitigan ni Berto ang refleksyon ng ilaw na parang maliliit na bituin sa ibabaw ng tubig. Naalala niya ang huling sinabi ni Arman sa sulok. Hindi ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang umuwi. Nakauwi na nga si Arman, hindi sa bahay, kundi sa kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Bago lisanin ang lugar, nagsulat si Berto ng isang huling pahina sa kanyang kwaderno. Ang tao ay pwedeng mawala ng lahat, yaman, pamilya, kahit buhay. Pero kung kaya pa niyang magsisi, ibig sabihin may kapiraso pa siyang puso na buhay. At ang pusong buhay, gaano man kaliit, ay kaya pangliwanagan ng kapatawaran. Isinara niya ang libro, ipinasok sa bag tapos sa huling pagkakataon ay tinitigan niya ang dam na payapa. Nawala na ang araw sa likod ng burol, nag-iiwan ng manipis na lilang liwanag sa kanluran. Nang tumalikod siya papunta sa sasakyan, ang tunog ng kampana ng orasyon ay narinig mula sa kalayuan, umaalingaw ng malambot sa hangin.
Huminto sandali si Berto at yumuko. Sana bigyan ng Diyos ng kapayapaan ang lahat ng kaluluwang lumisan, bulong niya. Humakbang siya paalis, dahan-dahang humahalo sa takip silim na lalong kumukupas. At nang mawala ang anino niya sa liko ng daan, tanging ang dam at ang hangin na lang ang natira, dalawang saksi sa mahabang kwento tungkol sa kasalanan, pagsisisi, at pag-ibig na huli ng nasambit. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa pantabangan. Ang ibabaw ng tubig ay kumikinang sa liwanag ng buwan tulad ng mata mula sa langit na nakatingin sa ibaba, payapa, nagpapatawad at walang hanggan.